Sara Duterte. Kaya pinatatagal po nila eh. Ako hindi magtataka kung baka Mayo pa, baka lumampas pa sa Mayo yan eh. Sa kanilang pangnanais na sirain talaga si Vice President Sara Duterte. Ang initiation is exclusively with the House of Representatives. We are not contesting that. Pero pagdating naman po sa trial, that is exclusively vested upon the Senate. Kaya gusto lang namin ilahad na sa aming posisyon mukhang nagkakaroon na ng blurring, no? Or meron. Natingin nyo ngayon, sino pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Eh base doon sa spokesperson nila sa Kate Lear, eh mukhang baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Bakit ganun? Nagpa-interview lang ako sa impeachment. Galit na yung spokesperson nila. Di yata nakatulog. Yes. Good morning mga kasama. At andito naman tayo nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutan hit yung bell. At para lagi kang update sa ating mga video. At simulan natin ang ating talakayan. Pero bago-bago yan, isang like at isang subscribe. All goods na po tayo dyan. At ito na nga, mini trial daw ang hinahangad. Tama ba? Mini trial? Parang mini trial. So nakakatawa itong mga taga-kamara na akala mo sila ang pwedeng masunod. Pwede bang hindi umaten si BP Sara sa kamara? Pwede. Hindi obligado na umaten si BP Sara. Lalong-lalo na baka paglaruan lang siya dyan. Diba? Kaya sila takam na makarating si BP Sara dyan para paglaruan nila na naman. Parang ginawa nila doon sa Tuwadcom. Diba? Ano ba ang sabi? Pag gusto nyo litisin, dali nyo sa Senado. Oo. Wala kayong karapatan na i-trial si BP Sara dyan sa Kamara. Pwede bang hindi umatin ang abogado ni BP Sara? Pwede. Oo. Kung ang investigasyon ay hindi obligado. Kung hindi siya obligado. Sabi kung hindi obligado, pwedeng hindi umatin. Kung papasubpena, pwedeng isubpena pero may karapatan pa rin. Hindi ito nagiging obligasyon para magsalita ka kung pumapasok dito yung pwedeng hindi magsalita eh. Pwede isubpena, oo. Masusubpena yung abogado kung ipapatawag ng kamera. Pero hindi nangangahulugan na magsasalita siya. Pwede niyang itanggi yun. May karapatan siyang itanggi. Diba? Kung lalo na natatapakan yung right against self-incrimination. Ganun lang yun eh. Tsaka yung ganito ang legal na prinsipyo na dapat natin isalang-alang. Sa ilalim ng kanilang power of inquiry, pwede nga talaga magpatawag ang kamara o isubpena ang abogado. Kaso nga lang, pero pwedeng tumanggi kung may valid na dahilan. Pwedeng tumanggi pala. Anong papasok doon? Abogado siya. Siguro yung attorney-client privilege, 'di ba? Improper of irrelevant ang mga tanong, pwede niya hindi sagutin. Pwede tumanggi ang abogado kung ang itinatanong ay confidential communication nila ng kliyente. Gano'n naman ang mangyayari niyan, for sure. 'Di ba? Hindi automatic na obligado si BP Sara na dumalo sa pagdinig. Kita nyo, hindi naman pala obligado eh. Ano kasi ang gagawin? Alam naman natin kung ano yung mga gagawin nila kay BP Sara. Kaya gustong-gusto nilang umatin. Sila na yung nagrereklamo, sila pa yung mag-hearing. Kaya alam mo na mangyayari dyan, gigisahin si BP Sara at ipapahiya sa madlang people. Pero magaling ang abogado ni BP Sara. Ito may tanong dito si Karen. Dito kay Rehistro.
parang sinusupalpar ni Karen si rehistro dito eh. By bringing him there, o sasabihin ng kasamahan mo, we will cite you in contempt for not responding. So that's when this gets blurry. He can choose not to respond because it could be a part of the strategy. This is why ang tanong ko, what is the role of the members? The members Yeah, are but the you know what? A investigators. person can choose not to respond. It is within the right of any person to choose not to respond because that is not a trial. Aray Or ko. Pwede naman. Oo, 'di ba? Kaya nga sabi, may privilege yung yung abogado kung sakasakaling masumpena siya, pwedeng tumanggi ang abogado kung itatanong ay confidential communication patungkol kay BP Sara. At pwede ring tumanggi, sasagot kung alam niya yung kanyang right incriminate na. Simplihan lang natin ang mga bagay-bagay. Kaya natanong dito ni Miss Karen, ano ba ang gagawin niyo diyan? Bakit kailangan pang isumpena? Bakit kailangan pang tanungin-tanungin? Kung kayo ay gusto niyo talaga ma-impeach si BP Sara, dalhin niyo na dun sa Senado. Sa plenary. Doon malalaman kung talagang mai-impeach si BP Sara. Kayo, in-impeach nyo na si BP Sara eh. 'Di ba? Sila yung mga nag-impeach kay BP Sara. Ngayon, wala naman silang kakayahan para sibakin si BP Sara. Ito, nag-iingay, nagngangaw-ngaw. Ang dami nila. Oo, yung mga mukhang talingin muka, yung mga mukhang bakling, makapalang muka, sama-sama sila rito eh. already crossing the line at this point, ang pinapasabi na nyo are probable evidence, ha? Nandun na kayo eh. So, yan ang tanong ko. Okay, what if Attorney Poa refuses to Yan. respond? Can you cite him in contempt? He has to cite the ground for refusing to respond. So a No? possible response, I cannot respond because this will be part of the evidence in the upcoming trial. As a team, we have decided not to respond in this hearing. O paano kayo ngayon? Because they are not recognizing the constitutionality of Not the necessarily. proceeding. Is that the They reason? can say, we recognize this, but I am limited. I cannot give out details. O Well, paano yun? ma'am? it will depend on the members of the Justice Ganon? Kung halimbawa nga, hindi nga pwede, tsaka may right yung abogado. 'Di ba? Attorney-client right privilege. Client privilege. Pwede siya. Pwede niya. Nasa saklaw ng kanyang karapatan yun. Sa inyo, depend the committee. Ano yun? Sa pilitan ito? Supena nyo. Pero kung halimbawang hindi umatin si Atty. Power, kukontem nyo, ganon. Ganito lang mangyayari niyan. Pag sinupena nyo kasi, yun, utos nila yan eh. Napanood nyo ba yung si Kokay? Siya yung nagpapanukala niya na isumpena eh. Ngayon, pag pumunta si Atty. Poa, huwag kayong mag-expect na sasagot ito. Ang laging sasabihin lang yan, invoke my rights against self-incrimination. Ganun lang ho. Napakasimpleng bagay. Wala kayong maririnig na anumang mga salita. Kasi abogado lang siya eh. Si BP Sara, hindi nyo mapit-pit. Ano gagawin nyo? Exercise in contempt nyo? Aba. Ibang usapan na yan. Dalhin nyo. Tapos na eh. Na-impeach nyo na. Pinagbotohan na ng 1/3 nyo. Nakuha nyo na yung boto. Ano pang mas magandang gawin nyo? Dalhin nyo sa Senado. At doon malalaman kung talagang kaya niyong pasibak si BP Sara. Committee. May rules tayo inciting But how far can you Yeah. go? resource persons So, in black- contempt. It Okay. will depend on how the justice members will be reacting to the failure or refusal of the resource person or the witness to respond. Let's say you cite a person in contempt, i-detain nyo, ipapakulong nyo. Hindi ba trabaho na yan sa actual impeachment trial? Tama. Parang you are really acting like a court. That's my question. Pahiya. If you Pahiya ang babae. Eto si Karen, hindi ito abogada. Pero merong knowledge. 'Di ba? Parang kayo ay uma-acting na mini trial o mini court. Hindi niyo pwedeng i-contempt.
posible bang ma-cite in contempt si BP Sara? Pwede. Pwede siyang ma-cite in contempt ang isang opisyal ng gobyerno kahit pa Vice President. Pero may mga limitasyon. Kailan ba pwedeng ma-cite in contempt kung sakaling hindi darating si BP Sara? Hindi naman pwede, hindi naman obligado eh. Oo, dahil ang mangyayari dyan, moro-moro. Pipigain nila si BP Sara para mabalasan nila dyan sa Kamara. Magaling ang abogado ni BP Sara at magaling ang defense team ni BP Sara. Kung tapos na kayo doon sa paglilitis nyo on aid of legislation, meron silang ganun eh. Di ba? Aid of legislation. Aray ko, mag-iimbestiga kayo. Tapos na ba kayo sa pag-iimbestiga nyo? Ipasa nyo na yung committee report sa Senado. Alam naman na nakararami, ito ay isang political attack para sa Vice President. Ang Vice President ay mataas na opisyal ng Pilipinas. May argumento na hindi basta-basta pwedeng pilitin o kilong sa Kongreso. Tandaan nyo yan. Hindi nyo pwedeng ikulong basta-basta tulad ng ordinaryong testigo. Kaya pinipit-pit nyo si Atty. Powa. Executive privilege. Maaaring gamitin ng executive privilege para tumangging sumagot sa ilang sensitibong tanong. Lalo na kung may kinalaman ito sa mga national security international discussion. Ano ba ang hinihingi nilang mga kasagutan dito sa Kamara? Yung confidential fund. Ano ba? Bakit kailangan pa ba ibulgar ang confidential fund na yan? Kung saan ginamit? Misuse daw, unggoy. Kaya nga, in the root word of confidence, dapat alam nyo na yun. Kayo nga, meron ngayong confidential fund. Separation of power. Diba? Dahil hiwalay sa ngayon ng ekutibo at telehestura, maaring magkaroon ng legal challenge. Sa bagay. Iba kasi ang Kamara, iba ang Senado. Parang pagbasihan natin sa ganun. Kung aabot sa contempt at detention, malabo sila eh. Kaya nagpupumilit itong mga bakulaw na pasubpina si Atty. Powa. Gigisahin nila dun eh. Hindi nila magisa eh. Wala kayong kakayanan. No, Kamara. Wala kayong kakayanan na i-contempt o ikulong si BP Sara. Dahil yan ay hindi yan na hearing, manahimik kayo. Kaya tingnan mo, sagot ni Atty. Topacio dito sa issue na pinatatagal ang impeachment. Bakit kamo? Ito yung gagamitin nila kay BP Sara para saan? Ipasok natin. Para malaman natin kung ano yung banat ni Atty. Isa lamang Topacio. po ang misyon yan ng grupong yan ay sirain ang pangalan ni Vice President Sara Tama. Duterte. Sapagkat alam nila na kapag yan ay na-transmit sa Senado, they don't have the numbers, unang-una. Pangalawa, sa nipis ng kanilang mga ebidensya Tama. ay ito ay hindi po magka-gain ng traction at ma-active po si Sara Duterte. So, judicially, politically, medyo agrabyado po sila sa Senado. Kaya eto na po ang ginagamit nilang pagkakataon para sirain na si Vice President Sara Duterte. Kaya pinatatagal po nila eh. Ako hindi magtataka kung baka Mayo pa, baka lumampas pa sa Mayo yan eh. Sa kanilang pangnanais na sirain talaga si Vice President Sara Duterte. Doon ba sa pagsabi ng Kamara na sufficient in form, substance at grounds at yung naging sagot ng pangalawang Pangulo, sapat na yon para ipausad na lang nila, desisyonan na nila at ibigay na. Kung gusto mo nilang paboran, ibigay na sa Senado para umusad ng gusto itong impeachment at wala ng mini-trial na mangyayari? Opo, kasi Pakinggan nyo ito isang magaling na abogado. 'Di ba? Hindi basta-basta, hindi biro yung kalidad ng mamang ito. Ngayon, papaliwanag dito
Kung hindi naman pala makaka-attend si BP Sara at tumanggi, desisyon na. Para umabot na kayo sa Senado at doon na magdesisyon kung masisibak si BP Sara. Hindi porket sinabi na impeachable si BP Sara kahit sa Senado, hindi basta-basta pwedeng sibakin. Dadaan pa ata yan. Kung mali ako, i-correct niya. Parang ang mangyayari niyan, kung halimbawa, dadalin pa yan sa korte. Aalamin natin yan, pero tuloy. Talaga pong sufficient na yan. Alam niyo po, baka hindi alam ng iba, isa po ako doon sa mga naghain ng impeachment complaint laban sa dating chairman ng COMELEC na si Andres Bautista Jr. Ito po ay successful impeachment po to in the sense na ito pong impeachment ay it was found to be sufficient in all aspects, form and then substance, in-overrule ng plenary. Ang plenary ang na-determine na ito ay dapat iangat sa Supreme Court at nakita ko po yung proseso, yung actual na proseso po dyan sa House. Talaga pong ang basihan ng form, substance at grounds ay yun pong reklamo. Hindi po pwede yung mini trial, small trial, short trial, kahit anong trial po sapagkat hearing po ang hinihingi dyan. Hearing, hindi po lugar ng House Committee na humanap ng ebidensya laban doon sa inireklamo in any impeachment proceedings. Yan po ay trabaho ng Senate bilang isang impeachment court. Ngayon, titignan nyo yung sufficiency ng lahat ng yan base sa ebidensya. Kung may gusto kayong ipatawag nyo yung complainant, ipatawag nyo yung kung sino man, ngunit hindi nyo pwedeng kunin yung mga dokumento ng mga kumpanya na hindi naman nababanggit sa complaint o si answer, hindi nyo naman pwede patawag yung mga tao na hindi nababanggit doon sapagkat that would already constitute a trial na lagpas na po sa kapangyarihan ng House Committee. Opo, yung nangyayari ngayon po dyan sa kamera, naging malinaw po ba yung double standard? Dahil kini-question po, no? Lalo na ng mga Duterte supporters, bakit yung kay Pangulong Marcos Jr. hindi ganito klase ang treatment? Bakit yung kung issue po ng SALE na binilang mula noong alkalde pa hanggang sa naging vice president, hindi in-apply doon naman sa kay speaker na galing sa daang milyong piso, naging bilyong piso, yung mga ganun po na mga usapin po, attorney. Yun nga po ang aming ikinatataka. Alam niyo po, hindi naman po ito game ng pataasan. Huwag na natin sabihin, ito 125 lang, yung sa kanila ay bilyon ng alegasyon. Tignan lang po natin yung circumstances. Dito po sa reklamo laban kay Pangulong Marcos ay nakita po natin na talagang may insertion. Bakit natin nasabing ang laki ng ebidensya na may insertion? Sapagkat nagkaroon ng bilyon-bilyon, daang bilyong pisong nakawan na iniimbestigahan po. Nagkaroon ng ICI dahil doon sa ninakaw na daan-daang bilyon o trilyon, nagkaroon ng Senate investigation, nagkaroon ng House investigation. Hindi pa ba sapat na pruweba yon na ginawa ng Pangulo yung mga ibinibintang sa kanya? Doon pa lamang ito sa insertion. Huwag na nating pasukin yung pag-kidnap kay Pangulong Duterte. Ayun ang pangit di ba? Bilyon ang usapan. 125 million sila nakatingin. Ang masaklap pa doon, wala pa silang sufficienting ebidensya. Halos aligasyon lang. Yung aligasyon na to, nasagot na rin ng COA. Kaya nakakapagtaka, wala silang tigil dito sa pagbabatikos at pagpasisira ng pangalan laban kay BP Sara. Nakakaawa itong mga frustrated na. Dahil sa utos ng kanilang amo, akala siguro ng amo nila, pag nasibak nila si BP Sara, tanggal agad si BP Sara. Hindi ho. Kailangan pa yung litisin sa Senado. Ilang bang boto ang kailangan sa Senado? Kailangan makakuha sila ng 2/3 which is 16. Tama ba? 16 votes. Ano mangyayari nito kung halimbawa, hindi naman pwedeng makonvict agad-agad si BP Sara?
Sa kamera lang? Naku, kaya nga galit na galit sila, meron silang sinasabi na 'pag hindi raw umati si VP Sara nagtatago. 'Pag hindi umati si VP Sara, ano bang sabi nila dun? Akala namin bat-bat ang, ano ni ano, VP Sara. Meron kasing ano, bawal sabihin yung word na, yun daw. Mga unggoy pala itong mga ito, Lalo na yung mga pulangaw, dilangaw at saka bulangaw. Oo, gusto raw ni VP Sara laban, 'di ba? Sabi nung nakaraan. Oo, hindi hindi humangmang, ang bugado ni VP Sara. Hindi tandaan niyo ito yung sinabi niya yung bat, dagdagan niyo na lang ng una. 'Pag yun, nangyari, tas-tas sila lahat, 'di ba? Ngayon siyempre, ito ay mga legal action. Hindi ito puwedeng ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw. Oo. Kaya hindi nila pinapatin si VP Sara diyan kasi hindi naman talaga pang ano 'yan, hindi naman pang oo, gumagawa lang sila ng ano, ng, ikakasira ni VP Sara. Sisirain ang pangalan, ganito-ganito. Alam niyo yung mga tanungan diyan hindi maganda lalong-lalo na yung babae diyan mga pangit. Oo, tsaka yung si Kokey, yung mga alipores nila diyan, mga tagang Maynila, yung mga 'yan. Hintayin niyo na lang yung, magandang mensahe 'pag si VP Sara na, "Kami naman, tapos na kayo, Senado lang ang may legal na basihan para masagawa ang paglilitis." Totoo naman, Sa Senado lang dapat, oo. Hindi ito kuwento ng kamera, kamera kuwentong kutsero lang 'yan, 'di ba? Wala 'yan. Supposedly po, screening lang kumbaga yung mangyayari regarding the case pagdating po sa Kamara de Representantes. Pero parang ang dami rin po nagsasabi na parang naging mini trial po ito. Ano Kaya po nga, ang tingin nyo dito? Opo, well yan naman po naging posisyon natin. Although yung word na mini trial, I don't really want to dwell on that anymore kasi kahit po ang ating kagalang-galang na chairperson ng Committee on Justice, ninilaw na rin naman yan, no? Na it's just a term and a clarificatory lang naman ang intention nila. So I don't really want to dwell on that out of respect na rin for the Committee on Justice and of course the Honorable Chairperson. Pero ang posisyon talaga namin at ito ay nilagay namin sa aming liham sa Committee on Justice the day before the previous hearing is yun nga, no, sa tingin namin kung ang trabaho or ang purpose ng Committee on Justice rather is to determine probable cause, it must be confined doon sa nakalaan o nakasaad sa mga reklamong inihain at doon sa mga attachments, maging ebidensya ba ito, affidavits na naka-attach doon. No? Now once we go beyond that, and we are asking for documents, no, after the accusations have been made, sa tingin namin lumalampas na ito, no, sa initiation or sa pure determination of probable cause. At kaya nga nilagay namin ang posisyon namin that if we are venturing into something like somewhat like a trial, ito ay malinaw naman na ibinigay na kapangyarihan sa Senado sa ating saligang batas. Yan. No? Sa ating saligang batas, just to be Yan ang dapat yung pakinggan. Yan ang magaling mag-explain. Yung mga nandun, isa lang ata ang abogado ron, yung chairman ng committee, yung babaeng taga Batangas. Yung the rest parang wala na ata kasi makikita nyo sa pronouncement pa lang, 'di ba? Meron silang banat doon na mapapamangha ka, saan kaya kinuha yung ganung salitaan? Lalong-lalo na yung Kokey. Hindi mo alam kung sa hinuhugot yung mga pananalita, ipapasubpoena, papaano nga? Sige, subpoena niyo si Atty. Powa, pero huwag kayong aasa na may sasagot ito, na magsasalita ito, lalong-lalo na kung ang itatanong nyo mayroong connection sa kanyang kliyente. Hindi kayo makakakuha ng sagot. Tapos iko-contempt nyo, aba. Yan ang hindi maganda. Dahil hindi kayo nakakuha ng sagot, iko-contempt nyo. Pero alam ko wala rin silang karapatan na i-contempt to, dahil merong privilege, merong karapatan ng abogado na hindi sumagot. Mini trial. Yan ang ano ng mga taong bayan, Parang mini trial na si VP Sara.
Kung halimbawa, na-i-contempt nyo ito si Atty. Poa, di mawawala na kanya yung client privilege. Tatanggalin nyo sa kanya, ganun ba yun? Yun ba kagustuhan nyo? Para lang sabihin na bida-bida kayo, gagawa kayo ng sabihin na bida-bida. Hindi, ganun naman nangyayari. Di ba? Puro sila ganyan. Ayaw nila magbakasyon. Gusto nila dire-diretso. Ito ay pinapatagal lang talaga ang usapin. Kagaya sabi ni Atty. Topacio, baka pahabain nila hanggang Mayo pa. Siyempre, budget eh. Wow! Paldo! Budget na naman yan. Milyones na naman yan. Diba? Kawawa taong bayan. Nauubos ang pondo ng bayan. Ano mangyayari nito? Di, dali na lang nila. Yung mga naratibo nila, hindi yan uubra sa defense team ni BP Sara. Ano ba naratibo nila? Panagutin lang naman si BP Sara eh. Pasagutin eh. Hindi nga atin kasi hindi yan yung dapat, hindi yan the right venue na umatin ang isang vice presidente. At saka ang vice presidente, sabi ko nga sa inyo, ay merong kakayanahan na hindi kayo siputin. Iko-contempt nyo, hindi pwede, ha? Walang ganun. Oo. Ang Vice President ay mataas na opisyal, na may agrumento na hindi basta-basta pwedeng pilitin o ikulong ng Kongreso tulad ng mga ordinaryong testigo. Ganun lang yun. Simplehan nyo lang. Pasok natin. Atty. Poa, tuloy. Clear, ang initiation is exclusively with the House of Representatives. We are not contesting that. Pero pagdating naman po sa trial, that is exclusively vested upon the Senate. Yun. Kaya gusto lang namin ilahad na sa aming posisyon, mukhang nagkakaroon na ng blurring, no? Or meron ng infringement na nangyayari dito. But of course, again, that is with all due respect to the committee. I'm sure they have their own position and yun nga, may dun sa nakaraang hearing, I think may mga hindi nagustuhan yung aming sulat. We regret na ganun yung naging effect because that was really not the intention. The intention as lawyers is to protect the right of our client. Tama. At kailangan namin ilahad yung aming posisyon. Alright. Ayan ang magandang paliwanag. Hindi yung, nagsalita doon yung isa, yung chairman ng committee, kailangan daw depende raw sa committee kung anong desisyon. Ano ba yun? Sariling rules, ganun ba? Anak ng bugi ka, Rudy, eto, nag-iiyak na si Kokey. Dahil hinarang daw yung ebidensya labang kay BP Sara. Natatandaan nyo na nag-hahay ng TOR, temporary restraining order, itong kampo. Hindi naman kampo. Yung mga abogado na nagmamahal kay BP Sara. Bakit ka nag-iiyak, Redon? Problem. Anong problema? Bakit nag-iiyak ka? At sabihin mo pa na hinarang yung ebidensya. Wala naman talaga kayong sapat na ebidensya laban kay BP Sara. Kaya nga nakakaawa kayo. Ang ingay nyo ngayon. Pero sa susunod, ano kaya ang pakiramdam nyo pag nakaupo na si BP Sara? Tingin po natin na wala po itong batayan at katulad ng binanggit natin, ito po ay talagang objective lang po nito ay isuppress po yung evidence na makukuha po ng komite. Panggulo lang at walang batayan. Ganito inilarawan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, House Justice Panel member, ang petisyong inihain sa Korte Suprema ng mga kilalang kaalyado ni Vice President Sara Duterte laban sa impeachment proceedings ng Kamara. Para sa kongresista, layo nitong pigilin ang paglalabas ng ebidensya laban sa Vice Presidente. Inihain ang petisyon kasunod ng pagpapasapina ng House Justice Committee sa ilang dokumentong may kinalaman sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte, gaya ng statements of assets, liabilities, and net worth o SALE nito. Gayon din ang annual income tax returns at iba pang relevant documents ni na VP Duterte at asawa nitong si Attorney Manasseh Carpio. Kita nyo, dinamay na pati asawa. Kung SALN lang pag-uusapan, ilabas nyo muna yung sa inyo. Diba? Bakit si BP Sara ang inuuna nyo? Bilyones yung mga nababanggit. Sino ba nagsabi nun? Parang tinumbok yun ni ni Congressman Mike Defensor. Bilyones.
Oh, ilan bang bilyon ang salin ng mga durobo na yan? Napakadami. Oo, eto na, magandang tema rito. Naku, bakbakan ito. Oo, dahil daw nagsalita itong si Atty. Toby Chanco dito sa The Vox Populi, eh binanatan siya ni ni Anta Clara. Iyak yan. Naku, nagalit siguro si Anta Clara. Ano kayang usapin dito? Anta Clara, bakit nagalit ka kay Congressman Tiangco? Hindi mo kakayanin si Congressman Tiangco, kasi nga, si Asidre, tiklop ikaw pa kaya? Tuloy. Sa tingin nyo ngayon, sino pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa Kate Lear, mukhang baka pati Malacanang gusto na rin. Aray. Di ba? Bakit ganun? Nagpa-interview lang ako sa impeachment. Galit na yung spokesperson nila. Di yata nakatulog. Sa galit. Iniisip ko lang, pag ganun, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Taka, malamang. Pero Alam mo, kung parang, that's... ito si Congressman Tioby, talagang mukhang nakikitaan na natin ito ng makang, diretso yung pihit na. Wala nang paligoy-ligoy, Kong Tioby. Kung Duterte na. Kasi, medyo humahapaw pa, kasi hindi natin malaman kasi sinabi niya nung nakaraang video ba yon na mabait daw siya, si Bangag. Meron siyang video na yun, mabait daw siya, Bangag. Hindi ko alam kung ano ba yung tunay na kulay ni Kong Toby. Kong Toby, kung halimbawa green na lang. Oo, yung kaya ka ipanalo ni BP Sara. Huwag ka matakot. The way na nangyari, but until now, ganun pa rin ang nangyayari. Which is, di ba, sana, nawala na si Romualdez. Kaya lang halos inulit din yung 2025 budget style of corruption ngayong 2026. In what sense? Meron pa rin mga insertion, may mga allocation pa rin na binabanggit ng ibang mga congressman. Okay. Yung dito sa BICAM dito, walang insertions. Wala akong alam na insertion. Di ako member. Pero bigyan ko lang ng chance na i-clarify. No? Alam mo yung mga kalaban ko, o yung mga kakampi ni Martin, kasi di ba ang dami niyang trolls Every time sigurado ko, pagkatapos ko mag-interview sa inyo dito ngayon, masaya na naman yung mga trolls niya kasi kikita na naman sila Bawat banat yata, merong, ano yun So, tinitira nila ako dun sa 2026 budget kasi sinasabi na nag-insert daw ako ng 900 plus million o amount. Ang totoo kasi niyan, may minimum bawat isang distrito. Nakoy na. So, nabotas, ang minimum dapat is 1.410. Tapos, nung dumating si Sec Vince, naging 326. Hala? So, siyempre, nagreklamo ako. Ang minimum na dapat na nabotas is 1410. So, binalik lang. Hindi nga binalik yung buong amount Nagbalik lang ng 900. So, 900 plus 300. So, 1.116 lang ang napunta sa nabotas. So, sinasabi nila insertion yun. Hindi insertion yun. Binalik lang ang DPWH at hindi galing sa Congress yun. DPWH, kinorek lang yung kanilang mali. So, yun lang. Liliwanagin ko. Nabanggit nyo before, di ba, yung first impeachment ni VP Sara, may involvement doon ng parang bigayan. Hindi. Ang nangyari doon is yung mga... Pumirma. Hindi. Yung mga nagbebenta, yung grupo nila Saldico, nagbebenta ng projects. Wala. Okay. So, dahil nagbebenta sila ng projects, sinisingil na sila ng mga contractor kasi na FLR. So, ginamit nila yung mga ibang congressman na para pumirma at ang pinanakot doon is i-hold yung mga Budget. AIX, AKAP, TUPAD, MAIP. Yun ang ginawa lang. Siyempre, takot ka nun kasi ano ka Mag-election yun. Mag-election ka di ba? Tsaka yung MAIP talaga ang laki ng tulong nun sa congressman Tsaka doon, lalo na doon sa mga kababayan mo. Pero that was the first impeachment. Yes, yung first. Now, we have the second impeachment. Mainit pa rin ang dugo nila kay BP Sara Duterte. Definitely. Oo. Do you think meron pa rin kung ano yung nangyari before, meron pa rin yung nangyayari ngayon? Hindi, okay. Sinagot ko na yan nung interview Tinanong ako ng isang reporter Kasi hanggang ngayon, lahat ng DPWH projects kasi wala naman insertion Lahat, total. Lahat yan naka-FLR.
Sabi nila, hindi ko alam for what reason, may mga haka-haka na baka walang pondo yung gobyerno. So tinanong ako ng isang reporter. Sabi sa akin ng isang reporter, kung yung FLR ba pwedeng gamitin ngayong eleksyon, ngayong impeachment ni VP Sara? Simple lang yung sagot ko. Sabi ko, pwedeng gamitin, di ba? Pero kung gagamitin o hindi, malalaman lang natin pagkatapos ng botohan kung yung mga bumoto ay winilis yung pondo at yung hindi bumoto ay hindi winilis yung pondo, mako-confirm natin. Pero after the voting pa. Yun, sinabi ko yun. O galit na galit yun. Would you take part in exposing after na magkaroon ng... Definitely. Walang problema. Walang problema. But do you think makakabuo sila ng numero? 106, Kasi pag, okay, ganito lang isip ko. Sa tingin ko, hindi naman nila kayang tanggapin na hindi na makukuha yung 106. Di ba? So, kahit papano, pipilitin siguro yan. Tingin ko. Pero sa tingin nyo, sinong pumipihit? Sinong may gusto? Sino ang talagang pinuno nitong impeachment na ito? Kasi hindi naman tayo pwedeng maniwala na dahil sa ebidensya. Wala nga silang ebidensya eh. Nag-fishing nga sila ngayon eh. Hindi, yun na nga eh. Di ba, ang statement ko dyan is, nakita ko yung last hearing, bakit, di ba, ang pinipintasan, isa sa mga sinasabi na is yung SALN. Di ba? Ang sabi ko nga, yung SALN, napaka-ipokrito naman. Di ba yung Congress nga, ayaw ilabas yung SALN ng mga congressman, di ba? Yan na. Doon nga eh, di ba? Walang ebidensya, fishing expedition, SALN ang tinutukoy, subpina sa abogado ni BP Sara dahil hindi nila kayang pa-attendin si BP Sara dahil may karapatan. Ngayon, itong SALN, ito yung sinasabi na natin, bakit hindi buong congressman, hindi buong ahensya ng gobyerno o yung mga nanunungkulan, ilabas nyo yung SALN nyo. Dito sa Pangulo ng Pilipinas, unahin nyo, okay. Kung SALN ang issue, eto sa akin, ako na mismo mag-i-initiate kung halimbawa ako si Bonget. Diba? Pinapatikos nyo si BP Sara, SALN ang pinag-uusapan nyo. Eto SALN ko. Ikaw, ex-speaker, yung SALN mo, ilabas mo rin. O kayo mga congressman, ilabas mo rin. Ganun sana. Kaso wala, pinapabayaan. Parang sinabi nga dito sa video na parang gusto na rin ng Malacanang. Tapos hahanapin mo yung kasalanan ng isang tao base sa SALN. Yung mismong Congress ay ako linabas ko na sa public nung Pero isa-isahin yung member ng Committee on Justice noon. Kung linabas na lang yung SALN nila. Ang tingin ko, kung ikaw ayaw mong ilabas yung SALN mo, wala kang karapatan na manghingi na pintasan yung SALN ng ibang tao. Okay. Tama. Ang pinakaayaw ko kasi is yung ipokrito, 'di ba? Number 1, ipokrito. Number 2, yung double standard. Alam mo yung double standard, ang pananaw ko, ang double standard, diyan nagsisimula lahat ng kalokohan eh. Because bakit ko sinasabing diyan nagsisimula lahat ng kalokohan? 'Di ba kaya nga nakita ko diyan, tinatanong niyo ako doon sa 8 plate, 'di ba? Yung 8 plaka. Bakit ba ayaw ko ng 8 plaka? Kasi pag sa maliliit na bagay, iniisip mo, iba ka doon sa ordinaryong mamamayan. Hanggang sa malalaking bagay yan, iisipin mo, iba ka. Yung 8 plate gives you a sense na iba kami. 8 yung plaka. Kaya ako ever since nag-congressman ako 2010, never ko kinuha yung 8 plaka. Good job. So, ano ba yan? Sinasabi ko nga, the reason kung bakit tayo umabot na dito sa malaking corruption sa history, ang nasa sentro is yung House of Representatives, is because doon sa isip na double standard, iba kami. Iba yung congressman. So ibig sabihin, congressman, pwede magnakaw. Pero yung ibang tao, bawal lahat kayo. Yan yung ayaw ko doon sa double standards eh. Because dapat, lahat ng tao, bawal. Lahat ng government official.
pagka nagkaroon ka ng isip ng double standard, doon mo naiisip, Kaya medyo humahanga na ako sa iyo, Kong Toby. Pero tuloy-tuloy mo lang yan kasi hindi ka makakuha ng boto sa mga pulangaw. Pero kung ikaw ay makikitaan namin, ayan na nga, nagpapa-interview ka na sa mga galing na vloggers na yan, sigurado kaya kang dalin talaga. Mahalin mo lang ang mga Duterte, mamahalin ka ng mga Duterte. Dadalin ka kung saan mo gusto. Gusto mo sa Senado, kaya kang dalin ng mga Duterte supporter. Yun lang ang masasabi ko. Ito ay aking opinion at reaksyon. At doon naman sa gusto maging mini trial, at magmi-mini trial kay BP Sara, hindi ho ob ang defense team ni BP Sara. Nakakahiya ho kayo. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, at ako'y maglalambing. Tadtarin nyo ng like. Hanggang sa muli. Bye-bye!